Huli sa akto ang pag-deploy ng submersible vessel ng isang Chinese research vessel na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. May kinuha pa itong isang gamit na kahalintulad ng drone. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Agad na idineploy ang BRP Teresa Magbanwa at isang aircraft ng Philippine Coast Guard para bantayan ang Chinese research vessel na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ang pinakamalaki at modernong research vessel ng China na Tansu 3 na unang namataan noong May 1, 92 nautical miles mula sa baybayin ng Burgos, Ilocos Norte. You are hereby commanded to stop your illegal activities, declare your intentions, and transit our exclusive economic zone continuously, consistent with international and Philippine national laws. Over. Hindi sumagot sa radio challenge ng PCG ang Chinese research vessel. Sa gitna nito, may isang manned deep sea submersible vessel na kaagad lumapit at iniakyat sa research vessel. Natukoy ito bilang Deep Sea Warrior o Shanghai Yongshi na kayang lumubog hanggang 4,500 meters sa karagatan. Sunod na napansin ang paglapit ng rigid hull inflatable boat o RIB mula sa research vessel papunta sa isang kulay dilaw at pahabang kagamitan. Isinakay din ito sa research vessel. Sabi ng PCG, ito ang unang beses na naaktuhan nilang may submersible vessel na i-deploy ang isang research vessel ng China. It is worrisome, nakakabahala in a way na it's because these Chinese research vessels have the capability for deep sea mapping. There is a possibility that they're also doing this kind of deep sea mapping in support of their submarine navigation. Dahil din dito, nakikita ng PCG na may malaking posibilidad na ang mga nakuhang submersible drone noon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay nanggaling sa China. This operation that we really provided enough evidence that the Chinese government is really carrying out illegal marine scientific research within our own exclusive economic zone. Sa ngayon, nasa labas na ng EEZ ng bansa ang Chinese research vessel na huling namataan sa layong 250 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Isusumite ng PCG sa National Task Force West Philippine Sea ang ulat hinggil sa insidente para sa kaukulang aksyon ng pamahalaan. Mula 2023, 7 research vessel na ang namonitor na pumasok sa EEZ ng Pilipinas. As far as the Coast Guard is concerned, I think we can highlight the fact that the deployment of the Coast Guard vessel is very successful since we were able to prevent them from completing their marine scientific research in our exclusive economic zone. Samantala, batay sa AIS transmission at satellite images, mas naging aktibo ang mga barko ng China sa paligid ng Bao de Masinloc o Scarborough Shoal sa nakalipas na 12 buwan. Tinapatan din ito ng mas maraming pagpapatrolya ng Pilipinas pero hindi na nakakarating ang ating mga barko sa mismong bahura. Gayunman, iginiit ng National Security Council na itinuturing na isang red line ng gobyerno, oras na may gawing konstruksyon ng China sa Scarborough Shoal. What keeps us awake at night, of course, is the prospect of China, since they have presence in the area, turning the shoal into a artificial island or militarizing it. That is going to be very troubling. It is our hope, that they will not go that far, because reading what the president has said, that would be a red line for the Philippines. Tiniyak din ng NSC ang patuloy na pagpapatrolya ng Pilipinas sa West Philippine Sea bilang pagpapakitang hindi nagpapatinag ang bansa sa presensya ng China. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.